Isang Batangkenyong walang takot. Pasok sa inyo, Walang kababayan. inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Habang nakatutok tayo sa drama ni Bato, mga kababayan, doon sa kanyang Senate hearing ay hindi po natin namamalaya na meron po palang nangyayari dito po sa may Scarborough Shoal na kung saan eto pong Chinese Coast Guard at saka po itong Chinese militia nag-water cannoning na naman po doon po sa sasakyan po nating pandagat na kung saan panibagong panghaharas na naman po ng Chinese Coast Guard at ng Chinese militia dito po sa mga sasakyan po nating pandagat. So anyway mga kababayan, eto pong hihimayin po nating balita ay eto pong nakita natin sa Rappler na kung saan mga kababayan nasabi po dito, PCG reports damage after China use water cannons in Baho de Masinloc or etong Scarborough Shoal mga kababayan. So ngayon tinagalog ko na yan para sa inyo. Dahil kung ito babasahin natin bukod sa nalabas yung mga ads mga kababayan, hindi natin matatalakay ng ayos, tinagalog ko na para sa inyo para maintindihan po nating lahat. So sabi po dito mga kababayan, sa nakita nating balita, ito po yung source natin mga kababayan tinagalog ko lang para maintindihan po natin. Sabi po dito, iniulat ng PCG ang pinsala matapos gumamit ang China ng mga water cannon sa Baho de Masinloc. 10 barko ng China, 4 mula sa Coast Guard nito at 6 mula sa Maritime Militia nito ang hinaras ang 2 barko ng gobyerno ng Pilipinas na nagpapatrolya sa karagatan ng Baho de Masinloc. Sabi pa dito mga kababayan, gumamit ng water cannon ng China Coast Guard noong Martes, Abril 30 laban sa 2 sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Baho de Masinloc or etong tinatawag na Scarborough Shoal. Isang tampok sa mga 100 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Yan po yung nakalagay dyan mga kababayan. Biruin nyo 10 sasakyang pandagat ng China ang humaras po sa 2 sasakyang pandagat ng Pilipinas. Alam nyo mga kababayan kung tutuusin, yung pambubule ng China, dito po sa Pilipinas ay talagang sobra-sobra na mga kababayan. Dahil kung titingnan po natin, nung una, winater cannon din po nila yung Unay Zamaypor na kung saan magdadala po ng supply dito po sa BRP Sierra Madre. Ngayon naman mga kababayan, eto naman pong 2 po nating sasakyang pandagat naman ang winater cannon po nila. Hindi lamang po basta pag water cannon yung ginawa po nila dahil kung tutusin mga kababayan, eto lang naman pong sasakyan nating pandagat ay naglilibot lang naman dito sa may Baho de Masinloc para magbigay ng gasolina at pagkain po sa mga kababayan po nating mangingisda doon. So ngayon hindi natin alam mga kababayan kung ano ba talaga yung napasok sa isip nitong bansang China. Isa lang naman yung sinasabi nila at ginigiit nila mga kababayan. Pinaglalaban po nila at pinoprotektahan po nila yung kanilang teritoryo. Pero alam naman po natin pare-parehas mga kababayan na base po sa inilabas ng arbitral tribunal ruling na kung saan yan pong Scarborough Shoal kaya po yan ay nawala sa Pilipinas dahil ginawa po yung common fishing ground na kung saan mga kababayan pwede pong mangisda ang Pilipino, Vietnamese at eto pong China mga kababayan. Pero nangyayari po dito kinakamkam ng China maging etong Scarborough Shoal. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, sa isang pahayag sa media, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard PCG para sa West Philippine Sea, si Kumador na si Jay Tariela na ginamit ng China Coast Guard ship o etong tinatawag na CCG 33305 ang kanilang water cannon laban sa isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bandang 9:53 ng umaga. Sabi pa dito, 2 iba pang barko ng China Coast Guard, ang CCG 3105 at CCG 5303 ang gumamit din ng kanilang jet stream water cannon laban sa sasakyang pandagat ng PCG na BRP Bagakay nang ito ay naglalayag ng mga 1,000 yarda ang layo mula sa Baho de Masinloc. Sinabi ni Tariela na ang kambal na water cannon ay tinarget ang PCG vessel mula sa magkabilang panig na nagre-resulta ng pagkasira o sa pagkasira ng rehas at kanope. Ang pinsalang ito ay nagsisilbing ebidensya ng malakas na presyon ng tubig na ginamit ng China Coast Guard. Yan po yung sabi dyan. Sa kanilang panggigipit
sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, dagdag pa niya mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, ang bagakay ng PCG at ang BRP Bangkaw ng BIPAR ay nagpapatrolya sa katubigan malapit sa Baho de Masinloc upang mamigay din ng gasolina at pagkain sa mga mangingisda sa lugar. Sa kanilang patrol, ang dalawang barko ay nagkatagpo ng mapanganib na maniobra na sagabal mula sa 4 na barko ng China Coast Guard sa 6 na barko ng Chinese Maritime Militia, mga kababayan. Biruin nyo ha, tingnan nyo kung gaano katindi manggipit etong China. Mga kababayan, dito po sa sasakyan po nating pandagat. Partida yan mga kababayan ha. Nag-iikot lamang po yung dalawa nating sasakyang pandagat para mamigay ng gasolina at saka po mga kababayan ng pagkain doon po sa mga kababayan po nating mangingisda. Alam nyo kung tutusin na, eto nga ay nakakapagtaka eh. Kanina may mga nagrally. Ano po na kung saan nagtungo po sila dito sa US Embassy. Pero sa kabila ng mga ganitong klase ng pangyayari at pangaharas ng China, dapat ang mas marapat po nilang ginawa, nagtungo po sila doon sa Chinese Embassy at doon po sila nagrally mga kababayan para suportahan po yung mga kababayan natin na patuloy na hinaharas nitong mga sasakyang pandagat ng China. Biruin nyo ha, US yung kanilang ginugulo, pero China po yung patuloy na nanghaharas sa mga sasakyan po nating pandagat. At saka mga kababayan, ito lang yung napapansin po natin. Yung mga didishit dyan, didishit vlogger, nananahimik po patungkol dyan sa isyong yan. At ang tangin po nilang pinapainit ngayon ay yung naging hearing ni Bato. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, ito yung isang pinakamahalagang dapat po pag-usapan. Kasi unang-una, ang biktima po dyan ay mga kababayan po nating Pilipino na patuloy na ginigipit ng mga sasakyang pandagat ng China. So sabi pa dito mga kababayan, eto basahin pa natin. Kasi napakaliwanag naman. Ang Baho de Masinloc ay isang tradisyonal na lugar ng pangisdaan para sa mga mangingisda ng iba't ibang nasyonalidad, kabilang ang Pilipino, Chinese at Vietnamese. Ito yung tinatawag na common fishing ground. Mga kababayan, di ba naipaliwanag ko na ito sa inyo noong mga nakaraang linggo na kung saan sinabi nga natin, di ba pinapalabas pa nga ni Roque na ibinenta ni Trillanes mga kababayan yung Scarborough Shoal kaya po nawala yan sa Pilipinas. At pinapalabas pa nga ni Trillanes na nung panahon na nakaupo pa si Pinoy at ang back negotiator niya ay etong si Trillanes ay ibinenta po nila etong Baho de Masinloc or etong Scarborough Shoal. Pero ang katotohanan po dyan mga kababayan, base sa inilabas na desisyon ng arbitral tribunal, talagang ginawa po nilang common fishing ground dyan mga kababayan na kung saan kahit sino pwede mangisda, Vietnamese, Filipino at Chinese. Pero dahil nga sa sakim at ganid, etong Chinese mga kababayan, kinakanila po nila yan, yung Scarborough Shoal, at hinaharas po nila dyan mga kababayan yung mga kababayan po nating Pilipino. Ano po, so maliwanag naman na ang sinasabi dito na yung Scarborough Shoal ay isang tradisyonal na lugar ng pangisdaan para sa mga mangingisda ng iba't ibang nasyonalidad, kabilang ang Pilipino, Chinese at Vietnamese. Sabi pa dito, sinabi ng PCG na ang China Coast Guard ay naglagay din ng 380-meter floating barrier na sumasakop sa pasakupin ng shoal. Epektibong naghihigpit sa pag-access sa lugar. So sa madalit salita, kaya nila nilagyan ng barrel mga kababayan kasi nga gusto nila na masolo lang. Gusto nila na sila lang po yung mangingisda dyan sa Scarborough Shoal mga kababayan. Kaya kapag may nakita sila na mga nagpapatrolya katulad ng mga Pilipino, hinaharas po nila. Patuloy po nilang hinaharas. Pero kung tutusin mga kababayan, yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard na yan ay labag po talaga sa batas. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, sa kabila ng harassment at provocative action ng Chinese Coast Guard, parehong nanindigan ng PCG at BIPAR vessel na ipagpapatuloy ang kanilang maritime patrol. Hindi sila napigilan at magpapatuloy sa pagsasagawa ng kanilang mga lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at matiyak ang kanilang kaligtasan, dagdag ni Tariela. Sabi pa dito, nauna nang sinabi ng Chinese Coast Guard na pinaalis nito ang bagakay at ang bangkaw sa karagatan ng Baho de Masinloc na kilala rin bilang panatag o Scarborough Shoal. Yan po yung sabi dyan. Inangkin din ng China, eto maliwanag mga kababayan, pakinggan nyo po.
Inangkin din ng China ang lahat ng South China Sea, kabilang ang mga tubig na malapit sa mga tampok na lugar tulad ng Baho de Masinloc. Ito ay kabilang ng 2016 Arbitral Award na nagsabing hindi wasto ang claim na ito, mga kababayan. Dahil nga kung makikita ninyo kung mapapansin po ninyo, yung ginagawa po nilang pangangamkam na yan ay talagang labag po sa batas. At hindi po nila nire-respeto, mga kababayan, yung lumabas na desisyon ng arbitral tribunal na kung saan iginagawad po sa atin, mga kababayan, yung mga teritoryo po natin, at sinabi ng arbitral tribunal, mga kababayan, na yung Baho de Masinloc ay ginagawa po nilang common fishing ground na kung saan pwedeng makapangisda ang Pilipino, Vietnamese at Chinese ng matiwasay dyan sa Scarborough Shoal. Pero dahil nga sa Cayman Chinese, mga kababayan, talagang ganyan po ang ginagawa nila. Hinaharas po nila yung mga pumapasok at sumusubok na mangisda diyan sa may Scarborough Shoal. Kaya nga po kung mapapansin po ninyo, di ba marami sa mga kababayan po nating mangingisda nung panahon ni Digong ang nagrireklamo na hinaharas po ng mga Chinese Coast Guard dyan po sa Scarborough Shoal. Pero dahil nga bingi at walang naririnig si Duterte, mga kababayan, talagang pinapalampas po nila yan. Biruin nyo, mga kababayan, lahat sila nakatutok sa drama ni Bato. Pero ito yung isa sa pinakamahalaga na dapat po napapag-usapan ngayon. Ano po, kaya nga ang panawagan natin, kada maglalay po tayo, dapat talaga maimbestigahan na yung gentleman's agreement na yan. Para magkaroon ng idea ang China na ang bansang Pilipinas po, talagang hindi po basta-basta, at kahit pasabihin na Pilipino, talagang dapat pagbayarin kung talagang nagkasala. Ano po, kasi kung tutusin, mga kababayan, yung ginagawa na provocation ng Chinese Coast Guard na yan ay isang basihan, mga kababayan, na talagang lumaki na ng napakatindi yung mga ulo po nila. Dahil nga, mga kababayan, noong panahon ni Duterte, ipinakita ni Duterte yung pagiging mahina po ng isang presidente ng Pilipinas. Ano po, so ngayon, kung mapapansin po ninyo, pang-2 beses na po ito, mga kababayan, sa taong ito na ginagawa ng China yung panghaharas na ganyan. Ano po, sa mga sasakyan po nating pandagat. Anyway, punta naman po tayo, mga kababayan, dito po sa next topic po natin. Eto yung karugtong niyan, mga kababayan. Nagharap tayo ng mga balita na may kaugnayan po dun po sa binasa nating article. At eto po yung mga nakita natin, mga kababayan. Pakinggan po natin, galing po sa PTV. Nawasak ang ilang bahagi ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR patapos itong paulit-ulit na banggain ang barko ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Mahigit 10 beses din itong binomba ng tubig ng China. Ang detalye sa report ni Ryan Desiges. Ayan o, kung makikita nyo, mga kababayan, etong 3305 na ito, tingnan nyo kung gaano kalakas yung water cannon po nila. Takbo at kanya-kanyang tago ang mga sakay ng BRP Dato Bangkaw sa tuwing tumitira ng water cannon ang barko ng China Coast Guard na ito. Makailang beses nasapol ng water cannon mula sa naglalakihang barko ng China ang BRP Dato Bangkaw. Patungo sana ang barko ng BFAR sa Baho de Masinloc para sa resupply at maritime patrol. Kasama ng BFAR ang BRP Bagakay ng PCG na nagsisilbing escort. Isa lamang yung barkong ito ng China na may bow number na 3305 na pilit na humahabol at dumidikit sa ating sinasakyang barko na BRP Dato Bangkaw. Simula kaninang alas 5 ng umaga nang unang sumulpot ang mga barko ng China Coast Guard. Bukod sa atin ay pilit din na kinukural ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay na escort natin patungo sa Baho de Masinloc. Nung una ay illegal presence o bumubuntot lang sa 2 barko ng Pilipinas ang ilang Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Kalaunan ay tila naghahanda na itong magbuga ng water cannon. Una munang nakural ang barko ng PCG hanggang sa tuluyan nitong naitaboy papalayo sa barko ng BFAR. Dito na pumorma ang barko na ito ng CCG na may bow number 3305. 8 magkakasunod. Paano na lang kaya, mga kababayan, kung wala yung PCG at saka itong BFAR at normal na mga kababayan po nating mangingisda, yung iwa-water cannon po nila. Napakatindi na mangyayari po sa mga kababayan po natin at talagang kawawa po yung mga kababayan po nating mangingisda. Mga kababayan, kung titingnan po natin dahil tumitindi na po talaga ng tumitindi, itong ginagawang panghaharas ng bansang China.
mga kababayan, itong mga Chinese Coast Guard. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Na water cannon ang tumama sa barko ng BFAR. Una nitong tinarget ang panel ng makina ng barko. Binubomba din ito ng tubig ang harap na bahagi ng BRP Datu Bangkaw. Sobrang lakas. Nagawa water cannon. Ganyan kalakas ang water cannon mula dyan sa China Coast Guard niya pag nakalapit dito sa atin. Grabe. Lumipat dito sa likod. Yan! Yan! Tras! Basta. Pakailang beses na yan. Paano pa rin? Yung kanilang tubig ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbuga. Pilit lang na umiiwas itong barko ng BFAR pero kanina yung flagpole dito sa likod ang isa sa kanyang nangangamoy. Grabe. Yan. Patayin mo yung generator. Patayin mo yung generator. Grabe, sapol na naman yung barko na sinasakyan namin. Tapos parang pabalik na naman siya dito sa atin. At kita nyo naman sa aking likuran, tuloy pa rin yung Ayan mga kababayan ha, dyan sa pagkakataong yan, kita nyo naman kung sino yung gumagawa ng provocation. Hindi po tayo mga kababayan. Ano po, tayo ay nag-iikot lamang, nagpapatrolya lamang at magdadala tayo ng resupply doon po sa mga kababayan po nating mangingisda. Pero ano pong ginagawa ng bansang China mga kababayan, nitong mga Chinese Coast Guard? Ano po, winawater cannon po nila yung mga sasakyan po nating pandagat. Dapat nga mga kababayan, may mga komento dito yung mga didishit para po makita nila mga kababayan yung nangyayari sa mga kababayan po nating Pilipino. Ano po, biruin nyo ha? Eto, kitang-kita po natin kung paano harasin ng Chinese Coast Guard yung mga sasakyan nating pandagat. Ipagpatuloy pa natin. buga ng tubig. Para sa kaligtasan ng mga crew at media na nakasakay sa barko, agad nagpatupad ng Code Zebra ang mission commander ng BFAR, hudyat ito, para magkubli na ang lahat sa loob ng barko. Halos katatapos lang ng isang malakas na water cannon ng China Coast Guard na ito at sa mga oras na ito ay pumuposisyon na naman sila, nakatutok na naman dito sa ating banda yung kanilang water cannon at pilit na dumidikit. Yung katatapos lang na water cannon ay nagkaroon ng damage, partikular yung visat ng barko ng BFAR na ating sinasakyan. Bukod sa water cannon, tatlong beses ding binangga ang barko ng BFAR. Nung una ay pawang mga CCG lang ang pumupuntirya sa amin. Pero kalaunan ay sumali na rin ang isang barko ng Chinese Maritime Militia. Makalipas ang ilang beses na pag-water cannon at pagbangga, wasak ang visat ng barko. Nayupi din ang ilang bahagi ng barko. Pasado alas 7 ng umaga ng unang makatanggap ng radio challenge ang BRP Datu Bangkaw. Mula ito sa Chinese Coast Guard na may bow number 3105. Nung una ay nagtatanong lamang ito kung ano ang intensyon ng barko ng Pilipinas sa karagatan na sakop daw ng China. Ang mga sumunod na radio challenge ay itinataboy na ang barko ng Pilipinas. Dito ay binigyan na ng last warning ang sinasakyan naming barko ng BFAR na BRP Datu Bangkaw. Ano yung sabi dito ni Mikey Save? Akala mo magagaling ka para pag-aralan lang ang aming Tatay Digong. Solid kami, Jake Magnus. Hindi ko naman inaano si Digong Ang sabi ko lang dapat maimbestigahan yung gentleman's agreement ni Digong. At kung hindi ipinakita ni Digong yung pagiging mahina niya nung panahon na siya ay namumuno, hindi lalaki ang ulo nitong mga Chinese Coast Guard na ito. At hindi lalakas ang loob ng bansang China para lagi tayong bulihin kung ipinakita niya yung pagiging matapang niya. Anong ginawa niya mga kababayan? Kada kasi magsasabi si Xi Jinping, oo lang ng oo si Digong. At minsan nga kada may gagawin si Digong sa West Philippine Sea mga kababayan at dun sa mga teritoryo natin, kailangang isang guni niya muna dito kay Xi Jinping. Di umano. Kaya kita nyo, lumaki ang ulo nitong mga Chinese Coast Guard na ito. At anong ginagawa ngayon? Hinaharas at patuloy na binubuli yung mga kababayan po nating Pilipino na nagpapatrolya dito sa West Philippine Sea at dito sa common fishing ground na Scarborough Shoal.
Ano po, na kung saan lahat tayo may karapatan na makapangisda doon. Pero anong ginagawa ng bansang China? Patuloy po tayong hinaharas. Ano po, tingnan nyo. Huwag kayong bulag. Tingnan nyo mabuti yung ginagawa nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. One more time warning. You must leave this sea area immediately. Otherwise, you will take full responsibility for the consequences resulting therein. Over. China Coast Guard vessel, this Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3004, PFP Datu Bangkao. Stop these unsafe maneuvers and do not interfere with our activities inside the Philippine waters. We are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. We must stay clear for route and please review your chart. Over. Sana magbigay din ng komento dito si Senator Robin Padilla. Ito maliwanag to, panghaharas to ng bansang China. Huwag sana pipi dito yung mga senador. Ano po, kasi nakikita ko pa lamang po kanina na kumundi na dito mga kababayan, mga kongresista. At yung mga senador, wala pa ako nakikita na nagbibigay ng komento hingil po dito sa ginagawa po nilang panghaharas na ito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sabi ng mga tauhan ng BIFAR, ito na ang kauna-unahang pagkakataon na naging agresibo ang China kahit malayo pa sa mismong Baho de Masinloc ang barko ng Pilipinas para sa isang humanitarian mission. Ilang minuto lang ang nakalipas, nagsisulputan na rin ang iba pang barko ng CCG. Pero ang matindi, ang paglitaw ng People's Liberation Army Navy Uplan na hindi lang simpleng barko ng China, kundi isang warship na may bow number 162. Kapansin-pansin din na hindi tulad ng mga nakaraang misyon na sumilip lang ang plan. Hindi ito malis sa lugar na tila kasama rin sa humaharang sa mga barko ng Pilipinas. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV. Kitang-kita nyo dyan mga kababayan, no? Naglagay ang bansang China ng sasakyang pandagat na pandigma. Mga kababayan, ibig sabihin, hindi tayo yung gustong makipagdigma. Ang gustong makipagdigma talaga ay itong bansang China. Ano po, at talagang patuloy po nilang hinaharas yung mga kababayan po nating Pilipino na nagpapatrolya dito sa West Philippine Sea, mga kababayan, at dito sa Scarborough Shoal. Ayan, maliwanag naman, hindi tayo yung gumagawa ng provocation. Sila yung gumagawa ng provocation at patuloy na nang bubuli sa mga kababayan po natin dyan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin dito pa sa isang topic na nakita natin na kung saan eto daw pong ginamit na water cannon nito mga Chinese Coast Guard. Malaki daw po ang posibilidad na pwedeng ikamatay ng isang tao kung direkta itong tatamaan. So ibig sabihin yung water cannon nitong Chinese Coast Guard ay malaki pala ang posibilidad na makapatay ng isang tao, mga kababayan, kapag tinamaan ng kanilang water cannon. Ano po, so ngayon, ito i-play po natin, ito nakita nating balita, galing po sa UNTV. Ano po, i-play na po natin. Fire sa atin, this is still not an armed attack because this remains to be the same. Naniniwala si Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi armed attack ang panibagong harassment ng China sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal kahapon. Wala naman. Ayan o, kung makikita ninyo mga kababayan, dalawa pala yung tumitirada, hindi lang po pala isa. Kasi anyang pinag-iba sa mga nakaraang ginawa ng Chinese Coast Guard ang panibagong water cannon incident laban sa mga barko ng Pilipinas. Ngunit mas malakas na pressure o buga ng tubig ang ginamit ng Coast Guard ng China. Ano bang bago? Water cannon. Water cannon pa rin naman ang ginagamit ng China. The only difference perhaps they are increasing the PSI, the pressure of the water. Sa katunayan, dahil sa lakas ng pressure, nasira ang bakal na railing at canopy ng PCG vessel. Nasira din ang communication antenna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel. Dagdag pa ni Commodore Tariela, fatal o pwedeng ikamatay ng isang tao kapag tinamaan ng binugang tubig dahil sa lakas ng pressure nito. We're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon. Obviously, that would be very fatal. Alam nyo mga kababayan, ito yung nakikita ko dito. Dapat ang ginagawa ng Pilipinas, dapat ang tinututukan din ng ating gobyerno ngayon. Ito para dito sa mga kababayan po natin na naandi dito po sa West Philippine Sea, dapat bumili tayo or magpagawa tayo ng sasakyang pandagat na kasing laki, mga kababayan, ng mga sasakyang pandagat ng bansang China. At dapat magpagawa din tayo ng isang sasakyang pandagat
na may pang water cannon din, mga kababayan. Dahil unang-una, kita nyo naman kung gaano kaliit yung mga sasakyan po nating pandagat. Kung iwa-water cannon talaga, mga kababayan, ng Chinese Coast Guard, ay talagang mayuyupi agad yung mga bakal-bakal. Ano po, ang dapat talaga dyan, unahin ng ating gobyerno, magkaroon tayo ng sasakyang pandagat na kasing laki din, mga kababayan, ng mga sasakyang pandagat ng bansang China. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. 10 direct hit o direktang pinatatamaan ng water cannon ng Chinese Coast Guard, partikular ang BFAR vessel. Sa kabila ng insidente, ayon sa opisyal, hindi magiging pasimuno ang Pilipinas upang lalong lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Mananatilian niyang professional ang bansa sa pagtrato sa China kasunod ng insidente alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Commodore Tariela, maingat na pag-aaralan partikular ng Task Force for the West Philippine Sea ang mga susunod na hakbang. We're going to make a report from the Coast Guard to the National Task Force West Philippine Sea. And then of course, it will be deliberated and evaluated kung ano talaga ang mga next response or next actions that we're going to take with this kind of action of China Coast Guard now. Binigyang diin ng PCG na hindi naman magpapatinag ang mga tropa ng gobyerno at magpapatuloy ang rotational resupply o humanitarian activities sa West Philippine Sea. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Grabe. Kita nyo yun, mga kababayan, ha? Kaya dapat talaga, sa lalo't madaling panahon, mabago na etong PCG, mga kababayan, at matutukan din etong pagpapalakas dito po sa PCG. Kasi unang-una, kapag talaga iwina-water cannon tayo ng mga sasakyang pandagat ng bansang China, kita nyo naman kung gaano kalaki yung diferensya. Napakaliit ng mga sasakyan po nating pandagat. At kapag iwina-water cannon, mga kababayan, talagang pisang-pisa ng mga sasakyang pandagat ng bansang China. Kaya dapat ang matutukan din ng ating gobyerno ay mapalakas at mapalaki, mga kababayan, yung mga sasakyan nating pandagat na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Ano po, so ngayon, kita nyo naman kung gaano katindi yung ginagawang pangharas ng bansang China dito po sa Pilipinas. Ano po, dahil kung titingnan po natin, yung mga Chinese Coast Guard na yan, mga kababayan, talaga pong lumaki yung kanilang ulo dahil nga na baby sila nung panahon ni Digong. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Eto, may nakita din tayong balita, mga kababayan, na kung saan, sabi daw po nitong si Commodore J. Tariela, mga kababayan, huwag daw pong maniwala sa mga propaganda ng China sa West Philippine Sea, mga kababayan. So ito, panoorin po natin etong nakita po nating balita. Commodore, ano po itong pinakabago na naman na pang-water cannon ng Chinese Coast Guard na nangyari po kahapon dyan sa may Panatag Shoal? Well, ang Philippine Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, alam mo naman, Sir Ted, no? Meron tayong rotational deployment lagi dito sa Baho de Masinloc, kung saan ibigay tayo ng ayuda natin through fuel subsidy, some food supplies, para mas ma-encourage natin ang mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa Baho de Masinloc. Fortunately, kahapon ng umaga, no, when the Coast Guard vessel and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung Tato Bangkao at VRP Bagakay ng Coast Guard, ay naghihintay dito sa patungo dun sa area kung saan yung mga Pilipino mangingisda, ay sinalubong sila ng Oy, Ren, may galab shoutout apat na China Coast Guard vessels at mahigit kumulang na 8 Chinese Maritime Militia. And the same thing, no, pinaghiwalay na naman ulit sila, and then saka winotter cannon, and even the BFAR vessel was attempted to be rammed, no? At kasama natin ang ating mga journalista rito, they were able to experience and witness kung gaano ka blatant ang ginagawa nitong China na tahasang pag-violate ng international law. At dito, mga kababayan, wala na magagawang black propaganda itong bansang China. Kasi unang-una, nung winater cannon po nila itong mga sasakyan po nating pandagat, may mga kasama na po kasing media, mga kababayan. At talagang kitang-kita na rin, mga kababayan, yung mismong pag-water cannon po nila at pambubuli po nila dito po sa mga sasakyan po nating pandagat. Kaya kung magpapalabas sila, mga kababayan, ng mga video para pagtakpan etong ginagawa po nilang panghaharas dito po sa mga sasakyan po nating pandagat, napakalabo na po
na paniwalaan dahil unang-una mismong naranasan po ng mga kababayan po nating media yung ginagawa po ng Chinese Coast Guard at na itong Chinese militia na pag-water cannon dun sa mga sasakyan po nating pandagat. Ano po ipagpatuloy pa natin? Pagtaas ng level ng aggression for us to be prevented our legitimate humanitarian assistance operation to support our Filipino fishermen. Commodore, gaano po katagal yung nangyaring pang-water cannon? Ano pong epekto nito dito nga sa dito sa isa sa mga barko po ng Philippine Coast Guard at ng BFAR, tama? Maging yun po ay na-water cannon din? Yes, DHA, no? Pero ang Coast Guard, ang sabi ko nga dun sa napaunang report ko kahapon, no, ay they were able to use jet stream water cannon. Ibig sabihin, ganung kalakas ng pressure ng tubig kung saan railing ng Coast Guard vessel natin ay nagkabalog-baluktot. That's actually very lethal. No? Kung tatamaan ng tao nito, siguradong magkakaroon ng physical injury. No? So, on the part of the Coast Guard and the BFAR vessel, despite of all those provocation and slight damage, no, structurally dun sa dahil sa paggamit ng water cannon, it never prevented the Coast Guard and BFAR to still be there. This is against dun sa sinasabing balita na ni-report ng China na they were successful in dispelling the Philippine vessels. Because we're still there, no? We have actually mamayang umaga, no, we will be releasing photos kung saan sasabihin natin na kagabi pa lang, no, we were successful still in giving away subsidies sa ating mga mangingisda na nakasalubong natin within the vicinity of Bajo de Masinloc. So sa madaling salita mga kababayan, kahit na hinaras yung mga sasakyan po nating pandagat, ay naging successful pa rin yung pamimigay po nila ng tulong at ayuda dito po sa mga kababayan po natin mangingisda dyan sa may Scarborough Shoal. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin? Nagkaroon na dito ng collision kasi nga sinandwich po ito, pinagitnaan ng dalawang malaking barko ng Chinese Coast Guard gamit nga po ang kakaiba, no, na water cannon po ito. Sabi nga ni Commodore dito, fatal ito. Pag tinamaan ka nito, posibleng magkaroon ka ng injury or even death, no, sa lakas po ng pressure nito. Itong paano ang kwento rito, Commodore, dito sa collision na ito? Well, ang Coast Guard vessel ay hindi nagkaroon ng collision, no? Pero yung BFAR vessel, kasi ito talaga yung meron kaming drone footage na ipapakita rin mamaya. Actually, Sir Ted, may press con kami mamaya. Pero dahil malakas lang kayo sa akin ni DJ Cha, kaya nagpapakubaya ako na ma-interview nyo. Mamayang umaga, no, we're going to release some of those drone footages to show na ang BFAR vessel, kung paano siya binangga at prevent ng China Coast Guard. Kasi ang BFAR, despite of the warning of the water cannon, they really want to go near Bajo de Masinloc. Kaya ang ginawa na talaga ng mas malaking China Coast Guard vessel na nakuha na ng mga kasamahan natin sa media ay talagang ginit-git na sila, and then pumiglas pa siya ulit. Kaya ginigit-git siya talagang almost a ramming incident. Oo. Parang sinasadya nila para magkamali yung kapitan ng barko natin at bumangga ka sa mas malaking barko ng China. Para palabasin nila sa kanilang video, tayo pa ang namangga, di ba? Parang ganun nga yung plano nitong mga Chinese Coast Guard. Ang ginagawa kasi nila, pinuprovok nila tayo. And then kapag ka tayo yung naprovok, let's say mga kababayan, sa sobrang panggigipit nila sa atin, parang ang ginagawa nila, ginagalit nila yung driver nung sasakyang pandagat natin. At kapag ka nagkamali yung driver nung sasakyang pandagat po natin at aksidente na natapik yung kanilang sasakyang pandagat, tayo po yung papalabasin po nilang mali at gumagawa ng gulo at nagpuprovok ng gulo dyan sa may Scarborough Shoal. Parang ganun po kasi yung ginagawa nila. Nga naman mga kababayan, kapag ka naandudo na sa kanilang media, tayo po yung papalabasing mali. Kahit sila yung nangunguna at gumagawa po ng gulo dyan sa may Scarborough Shoal at saka sa West Philippine Sea. So ngayon, pagpatuloy pa natin. Yes, Sir Ted. They have been doing that during the resupply mission sa Ayungin. And definitely, ito uli yung scheme na ginagawa nila dito sa Bajo de Masinloc. Meron na ba kayong estimate of damage dito so far?
Right now, Sir Ted, we are still going to wait for the Coast Guard vessel and BFAR vessel na tapusin muna nila yung mission nila sa Bajo de Masinloc. And then immediately after that, it will be assessed kung how much would it cost dun sa structural damage na ginawa nila. Meron pang video, Sir Ted, no? Na you can actually see na intentional yung paninira ng navigational equipment ng BFAR vessel. It was actually captured by one of the TV5 reporters, no, na ina-upload niya sa kanyang social media. Kung saan ang tina-target talaga ng China Coast Guard are all the antenna and navigation system ng barko nila. So kung ang argument ko nga dyan lagi, if they're really a Coast Guard, no, that has a global identity of maritime safety, hindi mo gagawin yan because primarily those equipment is really important. No, we recognize that navigational equipment, communication equipment is a must for a vessel. And secondly, doing ramming, you're putting at risk people. If that collision would happen and eventually turn out na may lulubog, that is something that we don't really support in the Coast Guard organization. Sige. So talagang meron na silang tinatarget nga na partikular na paninira sa ating mga barko. Ano ang next move dito? Ayon din sa pakikipagpulong ninyo at dito sa ating council sa West Philippine Sea dahil ito ay talamak na ito. Well, it's certain, no? On the part of the Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lahat ng operational guidance, lahat ng operational responses natin are all presented to the National Task Force West Philippine Sea. After this incident, we're going to forward the report to the NTFWPS. And of course, all government agencies are there. The Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, even the Department of National Defense. So I would agree with you if you're going to recommend it's about time that we recalibrate some of our responses and how we do things. No? But definitely that's not something that will only be decided by the Philippine Coast Guard leadership. At saka kasi mga kababayan, di ba ang sinasabi ng ibang mga senador, yung ibang mga senadora, dapat bumalik tayo doon sa pakikipag-usap sa bansang China, mga kababayan. Pero kapag kasi bumalik tayo doon sa pakikipag-dialogo sa kanila, wala din naman kasi talaga mga kababayan mangyayari. Ganito't ganito pa rin yung kahantungan. Mga haras at mga haras pa rin po yung mga sasakyang pandagat ng bansang China. Kaya nga po kung titingnan natin, dapat po talaga maaksyonan din ito ng ating gobyerno at dapat po talaga mga kababayan ay matutukan din po ito ng ating gobyerno sa lalo't madaling panahon yung ginagawang pangharas nitong bansang China. Hindi lamang po dyan mga kababayan, dapat simulan po nila unang-una sa pag-iimbestiga doon sa Gentleman's Agreement ni Duterte. At dapat po talaga matanong yan si Duterte mga kababayan kung ano ba talaga yung hinahabol ng bansang China at kung bakit ba talaga nagkakaganito itong bansang China. Mga kababayan, at kung bakit mas lalong tumindi yung kanilang panghaharas at pambubuli dito po sa mga sasakyan po nating pandagat. Ano po, ipagpatuloy pa natin? It has to course through the approval of the national. Kasi mga kababayan, alam niyo ang pangit kasi sa Senado. Eto personal na opinion ko mga kababayan, mas inuna pa nilang imbestigahan yung walang kakwenta-kwenta na PIDEA leaks, mga kababayan, kaysa po dyan sa Gentleman's Agreement. Mas inuna pa nila yung walang kakwenta-kwentang paliwanag nitong si Morales ay sa tutukan po yung pakikipaglaban po natin dito po sa mga teritoryo po natin. Kaya nga kung makikita ninyo, napakadami mga senador. Pero si Senator Bato lang talaga yung bukod tangi na tumutok dun sa kasong yon na wala naman po talagang kakwenta-kwenta. Di umano, mga kababayan. Kaya nga ang panawagan ng iba po natin mga kababayan, dapat po ang tinutukan nitong si Senator Bato at nung ibang mga senador ay yung pakikipaglaban po natin sa mga teritoryo po natin at yung pagprotekta po natin sa mga kababayan po nating mangingisda. Hindi yung walang kakwenta-kwentang PIDEA leak na yan. Dahil kung titingnan po natin, wala naman po talagang lumabas na dokumento. Peki po yung pinag-uusapan sa Senado. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin.
Special Task Force West Philippine. Okay, sige. So hindi namin gusto na ma-preempt ang inyong press conference, pero sa ngayon Commodore, na meron na naman na mga informasyon na kumakalat at pinapakalat po ang China side at sinasabi na hindi kasi hindi nyo dapat ginagawa yan. May kasunduan na kami, hindi lamang sa nakaraang administrasyon na presidente, kung hindi mismong kay Secretary Gibo at saka kay Secretary Anyo. O ano ang tugon nyo rito sa isyong ito? Well, actually, Sir Ted, no? Kung titingnan mo ang istorya niyan, gentleman's agreement, secret deal, new model, kahit ang China nalito na sa kasinungalingan nila eh. Di ba? It started with a gentleman's agreement last year. Ang sinasabi pa nga ng ibang mga trolls nila dyan is not this administration, not even President Estrada's administration, or not even President Gloria Macapagal Arroyo's administration. So during that time, nagtutuluan pa. Sino bang presidente? Siya ba? And then all of those people have already spoken na hindi sila. Pagdating ng December, nagsalita si President Bongbong Marcos. I'm not aware of all those gentlemen's agreement, and if there's any, I already rescinded, being the chief architect of our foreign policy. Ibig sabihin, this was already put into bed as early as December. However, itong nakaraang buwan, may mga nakaraang opisyal ng gobyerno ng nakaraang administrasyon na nilito na naman ng tao. Sinabi na nung nakaraang spokesperson niya na meron daw ganito, sinabi din ng nakaraang legal counsel niya na hindi naman daw. Eto, paliwanag natin, yung gentleman's agreement kasi ni Digong, may nagpatunay kasi niyan. Ang nagpatunay kasi niyan, mga kababayan, kaya yan ay tinutukan ng publiko, yung spokesperson mismo ni Digong. Etong si Attorney Harry Roque, mga kababayan. At yun namang sinasabi ng bansang China ngayon na propaganda po nila na new model, nakasunduan at tinalakay pa nga ni Banat Bay, mga kababayan, yan po ay wala pong walang katotohanan. Dahil yan po ay mismong itinanggi po ng NSC, mga kababayan, or netong National Security Council. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Then eventually nagsulputan na naman tumagal itong secret deal, new model. Chinese embassy is also weighing in their own lies, no? Nalito na tayo lahat, hindi na natin alam kung ano talagang storya. But here's the point, Sir Ted, no? This already water under the bridge. Hindi na to issue natin ngayon eh. The intention of the Chinese government to come up with this kind of lies, na we're stuck on this story, is for us to be disunited, no? And for everybody to suspect each other na sino ba talaga naipag-usap sa mga incheck. Parang ganun eh. So, para sa akin, Sir Ted, this kind of issue, dapat let's settle this once and for all eh. Ang issue natin dito is yung aggression ng China sa West Philippine Sea. Ang issue natin at hand is yung pang-water cannon ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel. Hindi na ito ordinaryong barko. This is not just a chartered vessel. Kasi ang problema din kasi, mga kababayan, dapat nga kung tutuusin, dapat united talaga. Dapat nakatutok tayong lahat dito sa ginagawang pangaharas ng bansang China. Kaso anong ginagawa ng grupo nitong si Duterte? Sinisiraan nila ang gobyerno, pinapahina nila ang loob ng mga kababayan nating Pilipino, at gusto niyang palabasin, mga kababayan, na maging sunod-sunuran na lamang po tayo dito po sa bansang China. Kung tutusin, pwede naman nga talaga magkaisa, mga kababayan. Yung mga vlogger ni Digong, yung mga pro-government vlogger, pwedeng magkaisa sa pamamagitan ng pagtatalakay nitong pangaharas nitong bansang China. Pero anong ginagawa ng mga vlogger ni Digong, mga kababayan? Minsan ba natutukan nila itong ginagawang pangharas na ito ng bansang China? Anong ginagawa nitong si Digong? Minsan ba nagpakita siya ng concern dun sa mga kababayan po nating Pilipino na nahaharas ng Chinese Coast Guard dyan po sa Scarborough Shoal, mga kababayan, nung panahon po niya? At yung mga winawater cannon po, minsan ba nagpakita ng awa etong si Digong? Yan kasi ang problema talaga, mga kababayan. Kung tutusin, ang ating presidente nga, open naman yung mga kamay na makipag-unite dito kay Digong. Kaso, etong sina Digong, mga kababayan, yung gumagawa ng provocation para magkagulo ang sambayan ng Pilipino.
dahil nagrarally po sila ng laban sa pamumuno ni PBBM at lantaran pong sinasabi ng mga kasama nila na patatalsikin nila si PBBM at papaupuin po nila etong si BP Inday Sara Duterte. Kung tutuusin, dapat nakikipagkaisa sila sa gobyerno at tigilan na yung pakikipag-away na yan. Kaso ano pong ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga rally na laban po sa pamumuno nitong si PBBM at hindi po nila natututukan yung totoong problema na kung saan patuloy po tayong nahaharas ng bansang China. Kaya nga ang panawagan ng sambayan ng Pilipino, matutukan po ito sa pamamagitan, unang-una, ng pag-iimbestiga dun sa pinasok ni Duterte dahil yan po ay pinatotohanan ni Atty. Harry Roque. Ano po ay pagpatuloy pa natin? Sa Philippine public vessel, a government vessel of that. So ito ang issue at hand. Dapat tigilan na natin itong issue na to dahil the more we dig into these lies and the different web of lies na kung sino-sino nang nadadamay, mas lalo tayong nahihirapang mag-focus kung sino ba talaga ang sisisihin natin dito. Tama! Well, sabi nga ni Commodore, hindi na ito yung pong mga wooden vessel na ating inaarkila para ho naman hindi ganun masyadong kumbaga itong China maghunos dili. Pero ngayon po, vessel na ho mismo na pag-aari ng Pilipinas. Sa puntong yan, meron bang reaksyon ng mga nasa balikatan sa pangyayaring ito? Sir Ted, that question for balikatan can be answered by the Armed Forces of the Philippines. Okay. Sige. Yung kanilang ipinaikot na mga floating barrier, ano na nangyari doon? Tinanggal ba natin to? Hindi, Sir Ted, because of so much level of aggression na ginawa ng China and the number of deployed vessel ng China ngayon dyan na merong 4 na China Coast Guard, merong 8 Chinese Maritime Militia na mas malalaki sa mga barko natin. The Coast Guard vessel that we deployed there is only 44 meters. BFAR vessel is barely 35 meters. So you can just imagine how difficult it would be for the Coast Guard and BFAR to carry out an operation that will remove the barrier na inilagay nila. Kaya nga dapat nating gawin talaga mga kababayan, bumili tayo or magpagawa tayo ng sasakyang pandagat na kasing laki nito mga sasakyang pandagat ng bansang China or kung kakayanin, mas malaki pa kaysa dun sa mga sasakyang pandagat ng bansang China. Kasi kung titingnan po talaga natin, napakaliit po ng mga sasakyan po nating pandagat. Katulad po mga kababayan nitong mga naharas dito po sa Scarborough Shoal. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sige, habang ano ang report ninyo doon sa mga research vessel daw ng China na lumalaot, nagpapalaot dito sa ating exclusive economic zone area ng Catanduanes papunta na Northern Samar? Well, that's true, Sir Ted, no? Actually, it's together with the Armed Forces of the Philippines because, to be honest with you, Sir Ted, no, our vessels, limited number of vessels, are strategically deployed on the western seaboard. The only way that we can monitor our eastern seaboard is through the use of satellite imagery. No? And of course, ang Armed Forces of the Philippines and even the Coast Guard aircraft can be able to fly by kapag may na-detect tayo sa ating satellite imagery. So, we detected itong Shinko research vessel na umalis sa Shenzhen province and then went even up north. Tinawid niya pa nga ang pagitan ng Basco, Batanes at ng Itbaya. And then it went down to Malapas sa Northern Samar. Ang report pa nga namin dito is that it even entered the territorial sea of the Philippines. Kasi nakapasok siya ng 12 nautical miles sa Samar. That's how near it came to Samar. And then it went up again to Catanduanes and then it went down again to Samar. So we are thinking that there is a possibility that what they're doing is really conducting survey. No, there are also aerial footages na makikita natin they are actually putting some instruments sa karagatan. No? So this is a marine scientific survey na ginagawa nila or research. No, and we have already come up with the report. Sabi dito ni
ni JD Ken 7. No comment na naman si Inday. Dapat nga matanong na naman si Inday patungkol dito sa nangyaring pangharas na naman. Mga kababayan, baka malay nyo, magkakaroon ng concern doon sa mga kababayan po natin na sakay ng mga hinaras nitong Chinese Coast Guard. Ano po, baka dito sa pagkakataong ito hindi na no-comment yung ating Vice Presidente. Kasi unang-una, doon sa sinabi ni First Lady, meron siyang sagot. Pangalawa, mga kababayan, doon sa mga pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, pagkonti ng tubig, mga kababayan, meron po siyang komento. At kanina, mga kababayan, may balitang lumabas na meron pa siyang iba pang mga komento patungkol po dun sa mga kababayan po natin na OFW. So ngayon, mga kababayan, pag dito sa isyong ito, no comment pa rin po si BP Inday Sara Duterte. Alam na this. Alam na this, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. And we intend to submit this to the National Task Force and for the Department of Foreign Affairs to hold the action of People's Republic of China. Naglagay sila ng markers sa karagatan? No, sir. Instruments. Okay. There are, scientific instrument na ginagamit nila for survey. Yung typical na ginagamit din natin for marine scientific survey. Okay, sige. So, antabay kami sa inyong press conference mamaya at nagpapasalamat kami kahit papaano, Commodore, na kami nakakuha ng mga paunang informasyon sa napaka-importanteng isyong ito para lang ho sa ating mga kababayan maintindihan po ang posisyon ng gobyerno dito po sa ginagawang pandadarag sa atin ng China. Salamat, Commodore. Mabuhay. Thank you, Sir Ted, at mabuhay din po kayo. Thank you. Yan ang tinig nga po ni Commodore J. Tariela, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard sa mga usapin po sa West. Maliwanag naman, mga kababayan, na talagang mismo nanggaling sa bibig ni Commodore J. Tariela yung ginagawa pong pangharas nitong mga Chinese Coast Guard. Uulitin ko, mga kababayan, to clarify sa lahat ng mga manunood. Ano po, hindi po yung mga Chinese netizen yung inaano po natin dito. Ano po, kung hindi, mga kababayan, yung mga Chinese official na bagamat nakikipag-usap ang Pilipinas sa kanila dati, iba naman yung ginagawa ng mga naandi dito sa West Philippine Sea. Ano po, so ngayon maliwanag naman na tumitindi yung pangharas ng bansang China sa mga pangisdaan, mga kababayan, katulad nitong Scarborough Shoal, dun sa mga kababayan po nating Pilipino. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan, eto yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga kongresista kinukundi na etong ginagawang pangharas ng bansang China. Pero kanina wala pa ako nakikita, ewan ko lang ngayon, mga kababayan, sa pagkakataong ito, kung meron ng mga senador na nagsalita patungkol po diyan sa ginagawang pangharas ng mga Chinese Coast Guard ulit dito po sa mga sasakyan po nating pandagat na nagpapatrolya dito po sa may Scarborough Shoal para mamigay sa mga kababayan po natin mangingisda ng mga gasolina at pagkain. Mga kababayan, ito pakinggan po natin yung pagkundina ng mga kongresista dito sa ginawang pangharas ng mga Chinese Coast Guard. I-play na po natin. Pinalagaan ng mga kongresista ang panibagong pambubuli ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mga susunod na mga araw, inaasahang sisimulan na ng Kamara ang investigasyon kaugnay sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ng nagdaang administrasyon. Buti pa nga yung Kamara, mga kababayan, may lakas ng loob na imbestigahan yung gentleman's agreement na pinasok ni Duterte. Pero yung Senado, mga kababayan, hindi naman sa paninira sa Senado. Pero yung Senado, mga kababayan, hindi nila kayang imbestigahan yung pinasok ni Digong dati. Dahil kung mapapansin naman po natin sa salita ni Robin Padilla nung nagkaroon siya ng conference, mga kababayan, sa Senado, talagang sinabi niya na bakit pa iimbestigahan etong si Duterte. Kung pwede namang mag-usap, mga kababayan, eto pong si Duterte at saka si PBBM ng private. Pero nagawang imbestigahan ni Bato yung PIDEA leaks na wala naman pong kakwento-kwenta. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. At ang China, si Mela Lesmora sa detalye. Mariing
Kinundina ng mga kongresista ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, patunay ang nangyari na tama ang direksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaglaban ang ating karapatan sa naturang teritoryo, lalo pat hindi dapat kinukonsinte ang umano'y pambubuli ng China. Yung position po namin dito, that's where I guess we should support the president, because bullying tactic like that, strategies like that should be countered with a strong position, and the president has taken that. Pagtitiyak naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez at Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, hindi pababayaan ng Kamara ang issue. Sa halip, palalakasin pa nila ang pagkikipagtulungan sa sangay ng ehekutibo para hindi na maulit pa ang ganitong mga insidente. Kinakawawa po tayo. We condemn this incident just today. We condemn everything that goes with it. We condemn the narrative of China. We will not stand for this. I think may mga senador ba na kaya magsabi ng ganyan, mga kababayan? Na kinukundina nila, mga kababayan, yung ginagawang pangharas ng bansang China. Buti pa nga itong Congress eh. Tingnan nyo yung Congress. Diba, pagkaputok ng balita, mayroon po agad silang komento, hingil po dun sa balitang pumutok, mga kababayan. At talagang ipinapakita po nila na kinukundina nila yung ginagawang pambubuli ng Chinese Coast Guard dito po sa mga sasakyan po nating pandagat. Eh yan pa nga lang yung nakikita ko, mga kababayan. Wala pa ako nakikita na senador na nagbigay ng komento hingil po dyan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? this is something that we'll be tackling under the leadership of Speaker Martin Romualdez on how we can be united with the executive in best revolving and de-escalating the situation within our sovereign territory. Kaugnay pa rin ang issue sa China, una nang kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na iimbestigahan na rin ng Kamara ang napaulat na umano'y gentleman's agreement na ikinasa noon ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa House Leader, ipapatawag nila ang mga opisyal ng nagdaang administrasyon para matukoy kung totoo ba ito at mabigyang linaw ang usapin. May nagsasabi meron sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga. At ano ba talaga ang kasunduan noon, kasi yun po ang in-invoke ng China ngayon. So, legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? Nagkaroon itong issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli, kasi hindi tama. Diba? Sa isang pahayag, umalma rin ang National Security Council sa patuloy na paglaki ng issue at ngayon, pati ang kasalukuyang administrasyon, idinadawit na rin, bagay na pinasinungalingan ng ahensya. Ngayon, maliwanag itinanggi ng National Security Council yung sinasabing new model, mga kababayan, na pinapakalat ng mga DDS vlogger at nung iba pang mga pro-China. Ayan pakinggan nyo. Under this administration di umano, ito daw na kasalukuyang administrasyon ay merong internal understanding, kaya daw at dahil nga daw hindi sinunod ng Pilipinas itong kasunduan with the Marcos administration, tayo daw talaga ang may kasalanan sa mga pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. So ang malinaw, ADG John, totoo ba wala naman talagang usapan o internal understanding sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng Ayungin Shoal? Tama po ba? Yes, tama yan, partner. And maliwanag na pong nagsalita ang ating Pangulo na hindi tayo papasok sa mga ganitong mga understanding kasi una-una labag ito sa ating konstitusyon. Tama. Sa mga susunod na araw, inaasang sisimulan na ng Kamara ang investigasyon ukol sa mga issue sa China. Giit ng mga mambabatas sa anumang pagkakataon, mahalaga at dapat maipaglaban ang karapatan ng Pilipinas. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So buti pa nga, mga kababayan, na itong Congress may lakas ng loob na kayang imbestigahan yung gentleman's agreement ni Digong. Sana naman mapakinggan din natin sa mga susunod na araw, buwan, na magsasalita din ng Senate na magbubukas sila ng investigasyon para dito sa pinasok na gentleman's agreement nitong si Digong na pinatotohanan nitong si Roque, mga kababayan. So doon sa sinasabi nila na new model agreement sa pagitan ng
Marcos administration at saka ng China, at yan naman din ay pinapakalat ng China, mga kababayan, yan po ay walang katotohanan. At itinanggi po yan, mga kababayan, ng National Security Council. Maliwanag naman po na sinasabi dito, na sinabi din ni PBBM na hindi po tayo papasok sa ganoong mga klase ng kasunduan. Dahil yan daw po ay labag sa konstitusyon, mga kababayan. So maliwanag naman po. Anyway, ipagpatuloy pa natin dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan hindi lang pala mga kongresista yung kumundi na dito po sa ginagawang pangaharas or bagong pangaharas ng bansang China, ng mga Chinese Coast Guard dito po sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kung hindi, pati po yung mga taga-ibang bansa, mga kababayan, na mga kaalyado po natin ay nagbigay din po ng pagkundina dito sa ginagawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyan po nating pandagat. I-play na po natin, mga kababayan, galing po sa News 5 Everywhere. Umuos naman ang pagkondena ng iba't ibang bansa sa muling pambobomba ng tubig at pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The repeated harassment of Philippine vessels near Scarborough Reef is detrimental to regional peace and stability. Yan ang giit ng US State Department matapos ang panibagong insidente ng panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Principal Deputy Spokesperson Vedant Patel ang mga karapatan ng mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Alinsunod ito sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at ipinawalang bisa ang 9 claim ng China sa South China Sea. Kasi, mga kababayan, hindi talaga inirerespeto ng bansang China yung sinasabing arbitral tribunal ruling. Kasi nga ang katuwiran nila, yan daw ay isang kapirasong papel lamang. Yan po ay nabalita din, mga kababayan, sa mga pahayagan po ng China, na kung saan mismong sinasabi po nila na yan daw po ay kapirasong papel lamang at ang pinaglalaban daw po talaga nila ay yung kanilang soberanya. Ano po na kung saan pilit kinakamkam ng bansang Pilipinas. Yan po yung sinasabi nila. Pero alam naman po natin, mga kababayan, na base po sa arbitral tribunal na yung Scarborough Shoal, talagang common fishing ground po yan. Gaya nga ng sabi ko kanina, kahit Pinoy, Vietnamese, Chinese, pwede pong mangisda dyan. Pero dahil nga sa sakim, itong mga Chinese Coast Guard na ito, mga kababayan, hinaharas po nila yung mga kababayan po nating Pilipino. Anyway, ipagpatuloy pa natin. We urge the PRC to respect the navigational rights and freedoms guaranteed to all states under international law. Muli ring iginiit ni US Ambassador Mary Kay Carlson na makakaasa ang Pilipinas sa suporta ng Amerika sa malayang paglalayag. Nagpahayag din ng pangamba ang Japan at sinabing nalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga sakay ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Talaga, mga kababayan, dahil kung tinamaan ka talaga, kung ikaw ay naando doon sa canopy nung sasakyan nating pandagat at ikaw yung tinamaan ng water cannon ng Chinese Coast Guard, pihadong bali-bali yung mga buto mo doon na baka ikamatay mo pa nga. Kaya nga delikado yung ginawa nila na pag-water cannon dun po sa mga sasakyan po nating pandagat. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Nananawagan ang mga British at French ambassador na respetuhin ang UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Maging ang European Union, sinabing malinaw na labag sa international law ang iba't ibang paraan ng panghaharas ng China. Kabilang narito ang dangerous maneuvers, pambobomba ng tubig at pagkabit ng floating barriers. Dumepensa naman ang Beijing at muling iginiit na pakinggan nyo ang sinasabi ng Beijing, mga kababayan, hingil po sa isyong yan. Teritoryo nito umano ang Scarborough Shoal. Payo pa nila sa Pilipinas, agarang itigil ang tinawag nilang provocative actions at huwag hamunin ang China sa pagtatanggol nito sa kanilang soberanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille. Parang tayo pa yung pinapalabas na gumagawa ng provocative action, mga kababayan, or parang tayo pa yung pinapalabas na nagpuprovoke ng gulo dyan po sa Scarborough Shoal, mga kababayan, at dito po sa West Philippine Sea. Kung makikita nyo naman sa mga video na naglipana, sila po talaga yung gumagawa po ng gulo. Dahil unang-una, mga kababayan, hindi lang po basta-basta yung mga sasakyang pandagat na naglalayag dyan sa Scarborough Shoal. Kung hindi, mga kababayan, naglagay na rin sila ng sasakyang pandagat na pandigma. Ano po, na kung tutuusin, isang simbolo rin, mga kababayan,
ng talagang panghaharas dito po sa mga kababayan po natin na naglalayag dyan po sa Scarborough Shoal at sa West Philippine Sea. Dahil kung titingnan nyo po, mga kababayan ha, yung ginagawa po ng bansang China na yan, kung tutuusin, talagang illegal po yan. Dahil unang-una, yung pag-water cannon po nila sa mga sasakyan po nating pandagat ay nagpapatunay, mga kababayan, na talagang nilalabag na po nila yung international law. Pakitama na lamang po ako ha, mga kababayan, kung ako po ay mali sa aking mga nasasabi. So ngayon, ipagpatuloy pa natin dito sa isa pang topic na nakita po natin, na kung saan, sa kabila po ng panghaharas nitong mga Chinese Coast Guard, dito po sa mga sasakyan po nating pandagat, talagang naging matagumpay pa rin yung pagbibigay ng tulong sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc, mga kababayan. Sa kabila ng ginagawang panghaharas, naging matagumpay pa rin po. Ito, panoorin po natin. Sa kabila ng panghaharas ng mga barko ng China, humanitarian mission ng bansa sa Baho de Masinloc naging matagumpay. Pamahalaan nanindigan na hindi magpapatinag sa mga agresibong aksyon ng China sa loob ng ating teritoryo. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action ng China, gagawin pa rin ng Coast Guard, magpapatrolya pa din dyan, mamimigay pa rin ng mga ayuda sa mga mangingisda. That's our patriotic duty. That's the duty that we are sworn to do. Hindi kami mapipigilan ng China. Ito. Dahil kung tutusin, mga kababayan, dapat nga tayo nagwa-water cannon dyan sa mga sasakyang pandagat ng China, mga kababayan. Dahil unang-una, pag pumapasok sila sa mga teritoryo po natin, trespassing na po sila. Dahil kung susundin po talaga natin yung batas, mga kababayan, talagang pwede natin silang i-water cannon. Pasalamat na lang talaga sila, mga kababayan, na mabait po ang mga Pilipino. At mabait po yung ating presidente ngayon. At ayaw nga ng ating presidente na makipaggera. Dahil ang gusto lamang po ni PBB may protektahan talaga yung ating mga teritoryo. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ang naging pahayag ni Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, matapos ang pambobomba ng tubig at pagbangga ng Chinese vessel sa barko ng PCG at BFAR kahapon. Kasabay ng isinasagawa nitong humanitarian mission sa mga mangingisda ng Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon kay Tariela, mas naging agresibo ang Chinese Coast Guard kasama rin ng maritime militia nito sa pangaharas sa nasabing karagatan dahil ito ang unang beses na tinarget mismo ang PCG vessel. Ano pat itinuturing nilang fatal o nakamamatay ang pressure ng water cannon na ginamit ng Chinese vessels na sa tansya ng PCG ay hindi bababa sa 200 PSI. Kita nyo, ginawa talagang palaman yung sasakyan natin pandagat, pinaggitnaan, mga kababayan, and then saka binomba ng water cannon. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Nagtamo ng pinsala ang PCG BRP Bagakay MMRV 4410 sa mga railings nito habang nasira ang radar equipment ng BFAR BRP Bangkao MMOV 3004. Kaugnay nito, binigyan din ni Tariela ang kahalagahan ng transparency strategy kung saan mas naipapakita ang totoong intensyon ng China pagdating sa respeto sa international laws. This is one of the objectives of the transparency strategy, for us to be able to expose China in removing their mask of pretension that they are a responsible state, that they are willing to have a peaceful negotiation. The mere fact that China no longer hesitates to show their real character of violating and being a Sabi ni Kuya Sher Gonzaki, 200 PSI. Sobrang lakas niyan. Kaya nga pag tinamaan ka, kung sakaling tao yung tinamaan noon, talagang bali-bali yung mga buto mo doon na baka nga ikamatay mo pa. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin, ganun kalakas yung pag-water cannon, yung pressure ng tubig, mga kababayan, nitong ginawa ng Chinese Coast Guard. Ano po, na pag-water cannon nila sa mga sasakyan po nating pandagat. Kaya nga kung makikita ninyo, talagang napakatitindi ng mga naging tama ng mga sasakyan po nating pandagat. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bully country. That's still a plus point for us. Pero nang tanongin ng PCG kung may hangganan ang ipinapakita nila maximum tolerance. A death of a soldier or member of the Philippine Coast Guard would definitely trigger the Mutual Defense Treaty, regardless whatever means that they did it. Samantala, ayon kay Tariela, may water cannons din ang kanilang PCG vessel, pero mas pinipili nila na hindi gamitin upang hindi lumala ang sitwasyon. Kasabay nito ay magsusumiti din ang PCG ng report sa national government para alamin. Yung sinasabi kanina ni Commodore J. Tariela, yung hangganan, mga kababayan, yun yung pinapaliwanag natin nung isang araw na kapag ka may isa
Ayon po yun sa international kapag ka may isa tayong mga sundalo or isang sundalo na binawian ng buhay dahil dyan sa ginagawang panghaharas ng bansang China, mga kababayan, ay mismong international na po yung kikilos at hindi na po nila hihintayin pa na mag-decide ang Pilipinas, mga kababayan, para i-condemn itong ginagawang panghaharas ng bansang China. Ano po, so ipagpatuloy pa natin ang kanilang susunod na magiging hakbang. Gayunpaman, sa kabila ng agresyon na kinakaharap mula sa China, kinumpirma ng PCG na naging matagumpay ang kanilang misyon na mapaabutan ng tulong ang mga mangingisda gaya ng fuel subsidy, water and food packs at iba pa, na masasabi nilang mas nagpaigting ng kumpiyansa ng mga mangingisda sa suporta sa kanila na mula sa pamahalaan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So ito, maliwanag naman, mga kababayan, sa kabila ng panghaharas nitong Chinese Coast Guard sa mga sasakyan nating pandagat ay matagumpay pa rin po na nakapagbigay ng tulong at gasolina etong mga sasakyan nating pandagat dito po sa mga kababayan po natin mangingisda. Ano po, so maliwanag naman na kahit hinaharas po tayo ay diretso pa rin yung pagtulong ng PCG, mga kababayan, dun po sa mga kababayan po natin mangingisda dito sa may Baho de Masinloc or dito sa Scarborough Shoal, mga kababayan. So kayo po, ano po ang komento ninyo? Mingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin, mga kababayan. Alam nyo, ito lang yung isang hinihintay ko din Sana magsalita yung mga senador katulad ni Robin Padilla, hingil po dito sa nangyaring ito. At sana magsalita din yung ating Vice Presidente at magkaroon ng lakas ng loob, mga kababayan, para makapagbigay ng komento hingil po sa nangyaring ito na panghaharas na naman ng Chinese Coast Guard sa mga kababayan po natin na naandya dyan sa may Scarborough Shoal. Ano po, kita nyo naman, yung ginawang pag-water cannon talagang pingkot, mga kababayan, yung mga parte ng mga sasakyan po nating pandagat. Sana wag manahimik yung Vice Presidente po natin. At sana wag manahimik yung mga senador, mga kababayan, na maingay pagdating sa paninira kay PBBM. Sana dito sa isyong ito, di umano, makapagsalita po sila. Ano po, so kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa tinalakay natin na panghaharas ng bansang China or bagong panghaharas ng Chinese Coast Guard dito po sa mga sasakyan po nating pandagat? Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa topic po na tinalakay po natin na yan. Ano po, mga kababayan?